Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our new series is all about harnessing the power of words, and our first topic is Speak to Inspire. So our scripture is all about Proverbs chapter 18 verse 21, so NIV version. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruits. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, itong verse na ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng ating pananalita. So, yung mga salita natin kasi ay may kakayahang magdala ng buhay o kamatayan sa emosyon man, relasyon, o espiritual na kalagayan ng mga nakikinig. So, yung tamang paggamit ng dila is nagbibigay inspirasyon at lakas, samantalang yung maling paggamit naman nito is nakakasira. So, bilang mga Kristyano is tinatawag tayong maging maingat sa ating pananalita dahil tayo rin ang umaani ng bunga nito. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the tongue has the power to heal. So, sa madaling sabi or yung salita na ito is maaaring maging instrumento ng kagalingan natin. So, kapag ginamit natin ito upang magbigay payo o magpalakas ng loob o magbigay ng pag-asa is nagiging daluyan tayo ng pagmamahal at biyaya ng Diyos. So, ang mga salitang puno ng katotohanan at kabutihan is nagdadala ng kapayapaan sa ibang tao. So, ngayon, yung second naman po is the tongue has the power to destroy. So, yung maling paggamit naman ng dila natin or ng salita natin is nagdudulot ng malaking pinsala sa isang tao o sa nakakarami. So, yung mapanirang salita, kasinungalingan, at pananalait is nagiiwan ng mas malalim na sugat kaysa sa pisikal na pinsala. So, bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo ay tinatawag upang pigilan yung paggamit ng mga salitang nakakasakit. So, last teaching is people eat the fruits of what they see. So, alam naman natin na anuman yung ating binibigkas is may epekto at hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa ating sarili. So, yung mga positive at negative effects ng ating mga salita is bumabalik sa atin sa anyo ng mga bunga na ating aanihin. So, kung ang ating pananalita ay puno ng inspirasyon, isaani tayo ng biyaya. At kung ang ating pananalita naman is puno ng mga negative vibes or is ang magiging epekto nun is makakasira sa atin or sa iba. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is choose your words wisely. So, bago magsalita is dapat nating suriin kung ang iyong sasabihin is nakakatulong ba o nagpapalakas ba at naayon ba sa katotohanan. So, dapat tayo mag-isip muna bago maglabas ng mga salita upang siguraduhin ito ay nagbibigay inspirasyon. So, ang pinaka-example naman kasi natin dito is yung about sa social media. We all know that this generation is active sa social media or yung buhay nila is nasa social media. So, lahat ng tao at kunwari ako is nag-post ako and it's all about mental health yung post ko. And yung post ko na yun is not inspiring. It is negative that will impact or will affect the other people. So, kaya nga lagi nating sinasabi na think before you click. Kasi hindi mo alam kung gaano karami yung maapektuhan doon sa maling impormasyon at negativity na naibibigay mo. Kahit social media lang yan. So, dapat nating pag-isipan yung mga lalabas sa salita natin at dapat siguraduhin natin itong magiging inspirasyon. So, second is always speak Christianly. So, bilang Kristyano, ang ating pananalita dapat is sumasalamin kay Kristo. So, dapat tayong gumamit ng mga salita ng puno ng kabutihan, pagmamahal at pagpapatawad. So, dapat tayong maging halimbawa sa paraan ng ating pakikipag-usap. So, last application is plant seeds
of inspiration. So, dapat natin gamitin ang ating pananalita upang magtanim ng positibong or positive effects sa puso ng iba. So, dapat tayong magbigay ng papuri, pasasalamat at mga salitang nagpapahayag ng pag-asa sa paggawa nito. Nagiging kasakapan tayo kasi ng Diyos upang magdala ng liwanag sa mundo. So, ngayon, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how can you cultivate a tongue that speaks inspiration. So, para sa akin is dapat tayo magsimula sa pagbabago ng puso natin. Kasi, kung ang puso natin is puno ng pagmamahal at katwiran mula sa Diyos, ay tayo ay babalik ta rin sa ating pananalita. So, ang tamang pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos at pagiging maingat is nakakatulong upang maging inspirasyon ng ating mga salita. So, isa ring paraan is yung pagiging intentional. Kung pipiliin kasi natin na magsalita upang magbigay inspirasyon sa halip na manira is ang ating dila ay nagiging daluyan or magiging daluyan ng biyaya. So, dapat tayong maghanap ng opportunity araw-araw upang magbigay ng mabuting salita sa iba. So, sa pamamagitan kasi ng patuloy din natin na pagsuko sa Diyos, sa ating Diyos is makakalikha tayo ng pananalita na hindi lamang nakakaantig ng damdamin, kundi nagdadala rin ng pagbabago sa buhay ng iba. So, magpe-pray na po tayo. So, Panginoon, salamat sa regalo ng pananalita. Turuan mo po kaming gamitin ang aming dila upang magbigay inspirasyon at hindi upang manira. Puspusin mo po ang aming puso ng iyong pagmamahal at katwiran upang ang aming mga salita ay magdala ng liwanag at buhay sa iba. Gamitin mo kami bilang inyong instrumento po ng pagpapala sa pamamagitan po ng aming mga sinasabi. So, sa pangalan po ng iyong dakilang pangalan, Jesus, Amen.